Matapos ang isang nail-biting game kontra Iran, haharapin na ng Gilas Pilipinas ang kanilang pinakamabigat na laban dito nga sa semifinals ng Asian Games. Yan ay kontra sa China. Ano-ano ang mga keys to win ng Gilas Pilipinas kontra China? Sinong Gilas player ang sa tingin kong dapat mag-step up sa larong ito at meron nga bang luto ang mangyayari? Lahat ng yan ay sasagutin ko sa video ito at alam kong na-miss nyo to kaya simulan na natin to. Fast start. Kumpara sa FIBA World Cup, ibang-iba nga yung team natin ngayon dito sa Asian Games. Kung sa FIBA, meron tayong AJ Edu, Dwight Ramos at Jordan Clarkson. Dito naman sa Asian Games, meron tayong Ange Kwame, Chris Newsome at Justin Brownlee. Kung sa FIBA tayo ang merong home court advantage, ngayon sa Asian Games, China naman ang merong home court advantage. At alam naman natin kung gaano ka-importante yan sa laro ng basketball. At para ma-counter yung home court advantage, kailangan natin ng fast start or strong start kontra sa China. Panigurado akong gustong bumawi nitong China after nga natin silang talunin sa FIBA World Cup ng 21 points at we outscored them 34 points to 11 noong third quarter. At tingin ko, kumpiyansa silang hindi na mauulit yung 34 to 11 quarter na yan na nangyari ng FIBA World Cup dahil nga wala sa ating lineup si Jordan Clarkson. Energy at rebounding. Isa sa mga naging constant sa ating laro dito sa Asian Games ay yung energy na naibibigay ng ating bench, and I am talking about CJ Perez here mga kapatid. At kitang-kita naman na kapag pinapasok siya ni Coach Tim Cone, magaganda lagi yung resulta na naibibigay niya para sa ating team. Para sa akin, isa siya sa pinaka-importanting pyesa ng Gilas dahil nga sa energy na naibibigay niya. Mapadrive man yan, assist or timely baskets, kayang-kaya yan ibigay ni CJ Perez. Kaya aasahan ko kontra China parehas pa rin o mas maganda pa ang magiging performance nitong si CJ Perez. As for rebounding, we are number 3 in the tournament behind Jordan and China. Kaya limiting China's second chance points will really help us a lot dahil alam naman nating di hamak na mas matatangkad itong Chinese team na to kaysa sa atin. Kaya expect na tulong-tulong na naman tayo pagdating sa box out at sa rebound. At nakikita kong ang ating key to win dito ay limiting China to only 1 to 2 basket opportunities. Be aggressive. Here's an interesting stat for everyone. Alam nyo ba na ngayong Asian Games, Gilas ang number 1 pagdating sa free throw percentage? As a team, we are shooting 73% from the line and we are attempting 21 free throws per game. Meaning, we should continue to be aggressive. Mapadrive man yan nila CJ Perez or Justin Brownlee or yung inside presence nito ni Junmar Fajardo at ni Ange Kwame. If we continue to be aggressive mga kapatid, dito tayo kukuha ng mga free points kontra China at dito rin natin mapipigilan ang China sa kanilang running game. X factor. Ang nakikita kong magiging X factor ng ating team kontra China ay ito ngang si Ange Kwame na until now ay very underwhelming dito nga sa Asian Games. Para mas magkaroon ng tsansa manalo ang Gilas bukas, kailangan maging maganda ang laro ni Ange Kwame na nag-average lamang ng 7 points per game at roughly mga 5 rebounds per game. Matinding factor ang height ng China at kailangan maging aggressive nitong ni Ange Kwame para kahit papano ma-utilize natin ito. Hindi man sa scoring pero dapat magkaroon siya ng big rebounding game. May lutuan nga bang magaganap? Kapag China talaga kalaban, tapos sa China pa mismo yung tournament, hindi talaga mawawala sa isip ng mga Pilipino yung lutong Macau o lutong China. And I don't blame them, kasi mas negative, mas 20 lalong-lalo na sa panahon ng social media. Pero ako personally, di ko naman iniisip yan Mas iniisip ko pa rin yung maglaro ka ng patas at alam ko kung magkakaroon man ng dayaan o lutuan yan, malinis na malinis ang Gilas Pilipinas dahil alam kong naglalaro tayo ng patas. Pero something interesting na kailangan nating tignan. Since 2013, we are 4-4 kontra China at ang mananalo bukas ang magbe-break ng tie. So, etong laro na to, this is more than a semifinals match. This is a rubber match. Kaya alam ko meron talagang mga kababayan natin dyan na sasabihing luto yan, magiging luto yan bukas. Pero ang akin, antay na lang natin yung laro bukas. At syempre, kung hihiling man tayo ng kahit ano, yung positive na, di ba? Yung
makakapag-benefit sa atin. Ano pa sa tingin nyo ang kailangan gawin ng Gilas Pilipinas bukas para manalo sa China? At sino pang player ang tingin nyong dapat mag-step up para tulungan tayong talunin itong China? Let me know your thoughts sa comment section below at maraming salamat po sa pag-aantay. No, medyo magaling-galing na ako kahit papano. Nagkaroon lang po ako ng sakit kaya natigil tayo, pero back tayo sa daily grind dahil medyo malakas-lakas na. At hanggang sa susunod kong content. Peace!